Nay, pirmahan mo na to. Para ka namang laging nakakapit sa patay. Isang sampal ng katotohanan. Habang si Aling Pilar ay naghihiwa ng paboritong adobo ng mga anak, ang mga ito ay naglalapag ng dokumento ng benta sa lupa. Ang lupang tanging alaala na lang niya. Bakit mas mahalaga ang pera kaysa sa dugong ibinuwis? Isang lihim ang nakabaon sa putikan. Handa ka na bang malaman ang hapdi ng nakaraan? Ne, pirmahan mo na to. Pagod na kaming intindihin ang katigasan ng ulo mo. Hindi naman tayo nakakain ng lupa. At lalong hindi ka mabubuhay sa panonood lang sa mga palay na yan. Ang boses ni Nestor ay kasing lamig ng hanging umiihip mula sa bukiran tuwing madaling araw. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng kusina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay maliliit at malambot na hawak-hawak ni Aling Pilar patungo sa simbahan, nayon ay marahas na naglapag ng isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy. Nayumanig ang mga basong puno ng tubig at kasabay nito ang pagyanig ng buong mundo ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, si Aling Pilar ay abala sa paghahanda ng paboritong adobo ng kanyang mga anak. Amoy na amoy ang bango ng bawang na igigisa at ang asim ng sukang galing pa sa sarilong ane. Masaya niyang inihahanda ang hapunan dahil akala niya ang pag-uwi ni Nestor at Gemma mula sa Manila ay isang sorpresa para sa kanyang ika-70 kaarawan. Ang bawat sangkap ay binili niya gamit ang huling sentimong itinabi niya mula sa pagtitinda ng gulay. Umaasang sa paligid ng hapagkainan ay muling mabubuo ang kanilang pamilya. Ngunit ang bango ng pagkain ay biglang naging lasang abo sa kanyang lalamunan. Nanigas ang kanyang mga kamay na may hawak pang sandok. Nararamdaman niya ang init ng kalan sa kanyang harap. Ngunit ang loob niya ay parang binalot ng makapal na yelo. Ang folder na nasa lamesa ay hindi regalo, kundi isang hatol ng kamatayan para sa tanging bagay na nagdurugtong sa kanyang yumaong asawa at sa isang lihim na matagal na niyang ipinagdarasal sa langit. Dahan-dahang ibinaba ni Aling Pilar ang sandok. Ang tunog ng pagkakalapat ng kahoy sa bakal ay tila isang malungkot na batingaw sa loob ng maliit na kusina. Hindi siya tumingin sa kanyang mga anak. Nakatitig lang siya sa mga butil ng kanin na dahan-dahang kumukulo sa palayo. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Parang may isang malaking bato na nakadagan dito, na sa bawat paghinga niya ay lalang bumabaon sa kanyang puso. Ang mga daliri niyang magaspang at puno ng peklat mula sa ilang dekadang pagbubukid ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Nay, nakikinig ka ba? Sabi ko, kailangan na nating ibenta ang lupang ito, pag-uulit ni Gemma, ang kanyang pangalawang anak, habang tinitignan ng may pandidiri ang paligid ng bahay. Tignan mo nga ang sarili mo. Amoy putik ka na, amoy usok. Sa Manila, may aircon, may malambot na kama. Bakit ba katingkati kang manatili sa libingang ito ng mga pangarap? Lumapit si Gemma sa sabitan ng mga gamit sa kusina at hinablot ang isang lumang potholder na maingat na tinahi ni Pilar mula sa mga lumang retaso ng damit ng kanyang mga anak noong sila ay maliliit pa. Sa isang mabilis na galaw, itinapon ito ni Gemma sa basurahan. Basura na ito, Nay. Parang itong bukid na to. Wala nang silbi. Ang bawat salita ay parang isang sampal na hindi natatapos. Gustong sumigaw ni Aling Pilar, gustong magtanong kung kailan naging mas mahalaga ang mga piraso ng papel kaysa sa sinapupunang nagluwal sa kanila. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang tuyong labi. Ang tanghing naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sariling puso na parang tambol na nagbababala ng mas malaking unos. Napatingin siya sa bintana. Doon sa malayo, kung saan nakatayo ang puno ng mangga sa gitna ng bukid. Ang lugar na saksi sa kanyang pinakamalaking sakripisyo. Hindi niyo naiintindihan. Sa wakas ay naibulong ni Aling Pilar. Ang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng emosyong pumipigil dito. Hindi lang ito lupa, Nestor. Gemma, ito ang buhay ko. Ito ang pangako ko. Tumayo si Nestor at lumapit sa kanyang ina. Ang kanyang anino ay bumalot sa maliit na bulto ni Aling Pilar.
tila isang higanteng nagbabanta. Hinablot niya ang braso ng matanda. Hindi sapat para masaktan ng pisikal, ngunit sapat para iparamdam ang kanyang kapangyarihan at kawalan ng pasensya. Ang init ng balat ni Nestor ay tila nanggagaling sa apoy ng kasakiman. "Nay, huwag mo kaming piliting gawin ang ayaw naming gawin," sabi ni Nestor na may halong banta sa bawat pantig. "Gipit na kami. Kung ayaw mong pumirma ng maayos, kami ang gagawa ng paraan para makuha ang gusto namin. Tandaan mo, matanda ka na. Hindi mo na kayang protektahan ang lupang ito mag-isa." Binitiwan ni Nestor ang braso ng ina at tumalikod. Ngunit bago siya lumabas ng kusina, isang malamig na tanong ang iniwan niya na tila isang lason na kumalat sa hangin. "Ano ba talagang meron sa bukid na yan na mas mahalaga pa kaysa sa sarili mong mga anak? O baka naman tama ang hinala namin, na may itinatago ka talagang hindi namin dapat malaman?" Naiwang mag-isa si Aling Pilar sa gitna ng kusina. Ang adobo sa kalan ay nagsisimula ng matuyo, ang sarsa ay nagiging maitim at mapait. Ang katahimikang bumalot sa silid ay hindi na ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang uri ng katahimikan na nagdadala ng babala. Isang pahiwatig na ang mga lihim na ibinaon sa ilalim ng lupa ay malapit ng hukayin ng mga kamay na walang alam kundi ang kumuha. Kailan naging mas mahalaga ang ginto kaysa sa dugong ibinuwis para sa kanila? At hanggang kailan kaya niyang itago ang anino ni amihan bago ito tuluyang lamunin ng kasakiman ng sarili niyang mga anak? "Nay, para sa kabutihan mo rin naman ito. Ayaw na naming makita kang naghihirap dito sa probinsya, nagtitiis sa init at pagod. Sa Manila, hindi mo na kailangang magbanat ng buto." Ang mga salita ni Nestor ay tila matamis na kanta. Ngunit para kay Aling Pilar, ang bawat nota ay puno ng lason. Maaga pa lamang ay naroon na ang kanyang 2 anak sa maliit na beranda ng kanilang bahay. Hawak ni Pilar ang isang lumang walis tingting. Dahan-dahang nililinis ang mga tuyong dahon na nalaglag sa magdamag. Ang bawat paghagod ng walis sa semento ay lumilika ng isang gas-gas na tunog, tila isang mahabang buntong hininga ng lupang pilit nilang kinukuha. "Nay, tignan mo ang mga kamay mo," patuloy ni Gemma, habang pilit na hinahawakan ang magaspang na palad ng ina. "Puro kalyo na. Ang tatanda na natin, Nay. Hindi ba pwedeng ibigay mo naman sa amin ang pagkakataong alagaan ka? Kapag naibenta ang bukid, makakakuha tayo ng sapat na pera para sa maayos na check-up mo, para sa mga gamot mo. Ayaw mo bang maranasan ang mag-inhawang buhay bago man lang lumabo ng tuluyan ang paningin mo?" Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang pag-atake. Ang paggamit ng pag-ibig bilang patibong. Hindi sila sumisigaw ngayon. Mas malambot ang kanilang boses. Mas mapaggalinga ang kanilang mga mata. Ngunit sa loob ng puso ni Pilar, nararamdaman niya ang mas matinding panganib. Alam niya ang takbo ng isip ng kanyang mga anak. Ito ang tinatawag na gaslighting. Ang pagpaparamdam sa kanya na siya ang mali. Na siya ang nagiging hadlang sa sarili niyang kaligayahan. "Maayos pa ang katawan ko, Gemma. Kayang-kaya ko pa ang magtanim?" Mahinang sagot ni Pilar, hindi tumitingin sa anak. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malawak na luntiang palayan na tila sumasayaw sa ihip ng hangin. "Ang lupang ito ang nagpatapos sa inyo. Ito ang nagpakain sa inyo nung wala tayong kahit na ano." "At iyon na nga ang punto, Nay." Mabilis na singit ni Nestor. Ang tono ay bahagyang tumaas, ngunit pilit pa ring pinapakalmang muli. "Nagbayad na ang lupa. Tapos na ang obligasyon nito sa atin. Kami naman ang may utang na loob sa iyo, kaya hayaan mo kaming bayaran yon sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng relax na buhay sa Maynila. Nay, isipin mo naman ang kinabukasan namin. May mga utang din kami. May mga pangangailangan. Hindi ba pwedeng maging nanay ka naman sa amin na yon at tulungan mo kaming makaahon?" Ang salitang utang na loob ay tumama sa dibdib ni Pilar na parang isang mabigat na martilyo. Alam niyang gagamitin nila ang konseptong ito para baluktutin ang kanyang desisyon. Sa kulturang kinalakihan niya,
Ang magulang ay dapat laging handang magsakripisyo para sa anak. Ngunit paano kung ang sakripisyong hinihingi nila ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan at karangalan? Dahan-dahang binitawan ni Pilar ang walis. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang pagsuko na hindi pa natatapos. Pumasok siya sa loob ng bahay para kumuha ng tubig. Ngunit sa kanyang pagdaan sa sala, napansin niya ang isang puting sobre na bahagyang nakalabas sa bag ni Nestor. Dahil sa kaba, mabilis na kinuha ni Pilar ang sobre nang mapansing nasa labas pa ang mga anak. Ang kanyang mga mata, bagamat may bahid na ng labo, ay malinaw na nabasa ang mga salitang nakasulat sa itaas. Final demand, legal action. Hindi ito tungkol sa kanyang kalusugan. Hindi ito tungkol sa kanyang kaginhawaan. Ang bawat sentimong kikitain sa pagbebenta ng lupang tanging alaala ni amihan ay mapupunta lamang sa mga utang sa sugal at maling desisyon ni Nestor sa Maynila. Narinig ni Pilar ang mga yabag ni Nestor na papasok sa bahay. Mabilis niyang ibinalik ang sobre sa bag at nagunwaring nagpupunas ng lamesa. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, ang bawat tibok ay tila isang babala. Ang kanyang anak, ang kanyang bunsong lalaki na dati, ay iniiyakan ang bawat sugat sa tuhod, na yon ay nakatayo sa kanyang harap na may dalang mga kasinungalingang kasing itim ng uling. "Nay, napag-isipan mo na ba?" tanong ni Nestor, habang tinititigan ng ina nang may halong desperasyon na pilit itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. "Pirmahan mo na ang papeles bukas. May darating na buyer at kailangan nating maipakita na sang-ayon ka. Isipin mo, Nay, isang pirma mo lang, tapos na ang lahat ng problema natin." Tumingin si Aling Pilar sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, hindi naawa ang naramdaman niya, kundi isang matinding hapdi. Ang hapdi ng pagkahatuplas na ang mga taong pinag-alayan mo ng buhay ay sila ring handang magbaon sa iyo sa limot para sa pera. Isang pirma, pag-uulit ni Pilar sa kanyang isip. Isang pirma para burahin ang lahat ng pinaghirapan namin ng ama niyo. Isang pirma para itapon ang huling hantungan ni amihan. Tumalikod si Pilar at naglakad patungo sa kanyang silid. Iniwan si Nestor na nakatayo sa gitna ng sala. Ngunit bago niya maisara ang pinto, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni Nestor at Gemma sa labas. "Kailangan nating makuha ang titulo bukas, Gemma. Kung hindi, patay ako sa mga naniningil sa akin." Ang bulong ni Nestor ay puno ng takot na hindi pa naririnig ni Pilar kailanman. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Gemma na may kasamang tunog ng pagbukas ng lighter. "Kung ayaw niyang ibigay ng kusa, kukunin natin ang pilit." "Matanda na siya, Nestor. Hindi na niya alam ang ginagawa niya." Sumandal si Aling Pilar sa likod ng kanyang pinto. Ang dilim sa loob ng kanyang silid ay tila yumayakap sa kanya. Ngunit ang mas matinding dilim ay ang katotohanang ang sarili niyang mga anak ang nagbabalak na traidurin siya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, doon sa ilalim ng kanyang baro, kung saan nakatago ang isang maliit at kalawanging susi. Ang susi na magbubukas sa lahat ng lihim na ayaw niyang lumabas, ngunit tila ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para ito ay mahukay. Ano na naman ang ginagawa ng matandang yan dito? Wala na ba siyang ibang pakialam sa buhay kundi ang makialam sa atin? Ang boses ni Gemma ay puno ng iritasyon habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang matandang babaeng dahan-dahang naglalakad papasok sa bakuran, may bitbit na basket ng mga kakanin. Si Tia Belen yon, ang pinakamatagal na kaibigan at kapitbahay ni Aling Pilar sa Nueva Ecija. Ang bawat hakbang ni Tia Belen ay may kasamang bigat. Tila bawat tapak niya sa lupang yon ay may dalang mahabang kasaysayan na hindi kayang unawain ng mga anak ni Pilar. Napatigil si Aling Pilar sa kanyang ginagawa. Ang presensya ni Belen ay laging nagdadala ng magkahalong ginhawa at kaba sa kanyang dibdib. Sa lahat ng tao sa baryo, si Belen lamang ang nakakaalam sa bawat patak ng luha at bawat panalangin ibinoon ni Pilar sa gitna ng bukid. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang boses ni Tia Belen ay mahinahon.
ngunit may otoridad na tanging ang katandaan lamang ang makakapagbigay. Inilapag niya ang basket sa lamesa. Ang amoy ng bagong luto na suman ay sandaling nagnakaw sa atensyon ng lahat. Pilar, tinalhan kita ng paborito mo. Mukhang abala kayo rito. Bisita lang po kami, Tia Belen. At aalis din kami agad kapag natapos na ang dapat tapusin. Ang sagot ni Nestor, na may halong pagmamayabang, habang hindi man lang tumitingin sa matanda. Tumingin si Tia Belen kay Nestor, pagkatapos ay kay Gemma, at huli ay kay Aling Pilar. Ang kanyang mga mata ay parang isang malalim na balon ng karunungan na nakakakita sa likod ng mga maskarang suot ng mga anak ni Pilar. Huminga siya ng malalim. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang mga bagay na mabilis kunin ay mabilis ding mawawala, Nestor. Sabi ni Tia Belen habang dahan-dahang hinihimas ang likod ng kamay ni Pilar. Ngunit ang mga bagay na itinanim sa pag-ibig at sakripisyo, kahit anong hukay ang gawin niyo, hindi niyo mabubura ang ugat nito. Anong ibig mong sabihin, Tia Belen? Kung tungkol na naman ito sa lupa, wag na po kayong makialam. Singhal ni Gemma, ang kanyang boses ay tila isang matulis na bagay na pilit pumuputol sa katahimikan. Tumingin si Tia Belen ng diretso sa mga mata ni Pilar. Sa sandaling yon, ang buong mundo ay tila huminto. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas at ang huni ng mga ibon ay biglang nawala. Naiwan ang dalawang matandang babae sa isang usapang hindi kailangan ng maraming salita. Pilar, tawag ni Belen. Ang boses ay puno ng pait at awa. Hanggang kailan mo dadalhin ang krus na hindi naman sa'yo? Hanggang kailan mo hahayaang saktan ka ng mga taong hindi alam ang halaga ng bawat butil ng palay sa bukid na ito? Ang lihim na yan, kakainin ka niya ng buhay kung hindi mo ilalabas. Naramdaman ni Aling Pilar ang panghinginig ng kanyang buong katawan. Ang salitang lihim ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Napansin niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang mga anak. Ang kuryosidad at ang unti-unting pagdududa ay nagsimulang mamuo sa kanilang mga mata. Lihim? Anong lihim, Tia Belen? Tanong ni Luningning, ang bunsong anak na kanina patahimik sa isang sulok. Si Luningning ang pinakamalambot ang puso sa magkakapatid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng paghahanap sa katotohanan. Hindi sumagot si Pilar. Yumuko lamang siya. Ang kanyang mga mata ay napako sa kanyang mga paa na puno ng alikabok mula sa bukid. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Dahil sa tensyon, tumalikod si Luningning at naglakad patungo sa lumang aparador sa sala, kung saan nakatago ang mga lumang gamit ng pamilya. Tila may nagtulak sa kanya na maghanap, na maghukay sa mga anino ng kanilang nakaraan. Doon, sa ilalim ng mga lumang kumot at telang may amoy ng naptalina, may nakita siyang isang maliit na sobreng kulay kape. Dahan-dahan itong binuksan ni Luningning. Sa loob ay may isang lumang litrato, isang litratong kupas na ang kulay at may punit sa bandang gitna. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis nang makita ang imahe ng isang batang babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bata ay may suot na puting damit, ang kanyang ngiti ay payapa, at ang kanyang mga mata ay kamukhang-kamukha ng mga mata ni Luningning. Nay, ang boses ni Luningning ay nanginig, tila isang munting huni ng ibon na nawawala sa bagyo. Sino ito? Bakit kamukha ko siya? At bakit punit ang mukha ng taong kasama niya sa litrato? Itinaas ni Luningning ang litrato. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumama sa punit na bahagi. Tila isang sugat na pilit ibinubukas ng tadhana. Napatingin si Aling Pilar sa litrato at sa isang sandali, ang lahat ng pait ng nakaraan ay bumalik sa kanyang gunita. Ang amoy ng ulan, ang lamig ng tubig, at ang huling tingin ng isang batang hindi dapat nawala. Ibigay mo sa akin yan, Luningning. Ang boses ni Pilar ay hindi na nanggagaling sa kanyang lalamunan, kundi mula sa isang pusong matagal nang nagdurugo.
Ngunit huli na ang lahat. Nakita na nina Nestor at Gemma ang litrato. Ang pagdududa ay naging isang malaking katanungan na hindi na kayang ibaon pa sa katahimikan. Sino ang batang nasa litrato? At bakit tila ang kanyang pagkakaroon ay isang banta sa kapayapaan ng kanilang pamilya? Wala akong pakialam sa litratong yan, Luningning. Ang litrato ay hindi nakakabayad ng utang. Ang kailangan natin ay ang titulo, bago pa tayo tuluyang mabaon sa dusa. Ang boses ni Nestor sa dilim ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sahig ng lumang bahay. Malalim na ang gabi sa Nueva Ecija. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bintanang kapis, na lumilikha ng mga mahahabang anino sa dingding na tila mga daliri ng nakaraan na pilit humahablot sa kasalukuyan. Sa loob ng kanyang silid, nakahiga si Aling Pilar. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Nararamdaman niya ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Naririnig niya ang marahang paghakbang ni Nestor at Gemma sa sahig na gawa sa lumang nara, na sa bawat pag-apak ay lumilikha ng isang mahabang reklamo mula sa kahoy, tila nagbababala sa gagawing kataksilan ng mga anak sa sariling ina. Sigurado ka bang nandito lang yon? Ang pabulong na tanong ni Gemma. Ang kanyang boses ay may halong kaba at kasakiman. Isang tunog na mas masakit pa sa hagupit ng sinturon para sa pandinig ni Pilar. Alam mo namang tuso ang matandang yan pagdating sa lupang ito? Dito lang yon itinatago ni nanay. Nakita ko siya nung isang gabi. May kinukuha siya sa ilalim ng kanyang unan bago siya matulog. Sagot ni Nestor. Nararamdaman ni Aling Pilar ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Ang marahang pagpihit ng lumang seradura ay tila isang agunyas ng namamatay na tiwala. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang mabagal at malalim na paghinga, nagkukunwaring nasa mahimbing na tulog habang sa loob ng kanyang dibdib ay may isang bagyong nagangalit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na katok na naghahanap ng katarungan. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Pilar ang presensya ng kanyang mga anak sa gilid ng kanyang kama. Ang amoy ng Manila, amoy ng usok, pabango at pagmamadali ay humalo sa amoy ng kanyang silid na puno ng lana at tuyong dahon ng paborito niyang halaman. Isang malaking kabalintunaan na ang mga taong binuo niya ang pagkatao ay sila ring dahan-dahang bumubura sa kanyang kapayapaan sa oras ng kanyang pahinga. Dahan-dahang naramdaman ni Pilar ang isang kamay na gumagapang sa ilalim ng kanyang unan. Ang bawat galaw nito ay tila isang uwod na dahan-dahang kumakain sa kanyang puso. Ito ang kamay na tinulungan niyang humawak ng lapis nung unang araw na eskwela. Ito ang kamay na pinunasan niya ng luha nung ito ay nadapa. Ngayon, ang kamay na yon ay isang magnanakaw sa sariling tahanan. Sa kabilang bahagi ng kama, hinahaplos ni Pilar ang bakanting espasyo kung saan dati ay natutulog ang kanyang asawa. Ang lamig ng higaan ay tila nagpapaalala sa kanya na siya ay nag-iisa sa labang ito. Ngunit sa ilalim ng kanyang baro, mahigpit niyang hinahawakan ang maliit na susi na nakatali sa isang itim na sinulid. Ang susing iyon ang tanging hadlang sa pagitan ng kasakiman ng kanyang mga anak at ng kapayapaan ni amihan. Wala rito, Nestor! Ang dismayadong bulong ni Gemma. Baka nasa loob ng lumang baul sa ilalim ng kama. Narinig ni Pilar ang kalansing ng bakal habang sinusubukan nilang hilahin ang baul. Ang bawat tunog ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang tanging nais ni Pilar ay bumangon at isigaw ang lahat ng pait, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Ang katahimikan ay ang kanyang huling sandata. Isang uri ng pagtitiis na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Biglang napatigil ang lahat nang ang kamay ni Gemma ay dumapo sa leeg ni Aling Pilar. Sinusubok ang pakiramdaman kung ito ba ay gising. Ang init ng palad ni Gemma ay tila isang pasong nag-iiwan ng marka sa balat ng kanyang ina. Teka, bulong ni Gemma. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas.
May nakakapa ako sa ilalim ng damit ni nanay. Nestor, ang susi! Nasa leeg niya ang susi! Ang kamay ni Gemma ay marahas na humablot sa sinulid na nakatali sa leeg ni Pilar. Naramdaman ni Pilar ang biglang pagsikip ng tali sa kanyang lalamunan, tila isang bitay na dahan-dahang tumatapos sa kanyang hininga. Ang sakit ay hindi lamang nagmumula sa pisikal na puwersa, kundi sa katotohanang ang sarili niyang dugo ang gumagawa nito sa kanya. Nay, bitawan mo ang susi! Ang boses ni Nestor ay hindi na pabulong. Ang desperasyon ay tuluyan ng lumitaw. Alam naming gising ka. Ibigay mo na sa amin ang susi kung ayaw mong masaktan. Idinilat ni Aling Pilar ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mga luha na dahan-dahang umaagos patungo sa kanyang tenga. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim at nakakamatay na awa. Nestor? Gemma? Ang boses ni Pilar ay basag, tila isang tuyong dahon na natapakan. Ang susing ito ay hindi para sa ginto. Ito ay para sa inyong kaligtasan. Ngunit bago pa man makasagot ang dalawa, isang malakas na tunog ng pagkatok ang narinig mula sa pinto sa ibaba. Isang bayolenteng paghampas na yumanig sa buong bahay. Kasunod dito ang isang boses na puno ng galit at banta. Nestor, alam naming nandyan ka? Lumabas ka rito at bayaran mo ang utang mo. Kung hindi, susunugin namin ang bahay na ito kasama ang matandang yan. Ang mga kamay ni Nestor at Gemma ay biglang bumitaw sa leeg ng ina. Ang takot ay mabilis na humalili sa kasakiman sa kanilang mga mata. Ang mga naniningil sa Maynila ay narito na sa Nueva Ecija at ang gabi ay tila wala ng balak na magbigay ng liwanag. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang humampas sa bubungang lata ng lumang bahay ay tila mga bala ng kahapon na isa-isang bumabaon sa alaala ni Aling Pilar. Sa gitna ng sigawan sa labas at ng panginginig ni Nestor at Gemma sa loob ng silid, ang diwa ng matanda ay tila dahan-dahang tinatangay ng agos ng tubig. Pabalik sa isang gabing kasing dilim at kasing lupit nito, 3 dekada na ang nakalilipas. Tila bumalik ang kanyang gunita sa panahong ang Nueva Ecija ay nilalamon ng isang higanteng baha. Ang ilog ng Pampanga noon ay hindi na isang katuwang sa pagsasaka, kundi isang nagnangalit na halimaw na kulay putik, nilalamon ang bawat palay at bawat pangarap na madaanan nito. Sa loob ng munting dampa na dati nilang tirahan, ang batang si Amihan, na 10 taong gulang pa lamang noon, ay mahigpit na nakayakap sa kanyang mga kapatid. Ang 3 taong gulang na si Nestor at ang 5 taong gulang na si Gemma. Nay, huwag kang bibitiw! Hawakan mong kamay ko! Ang sigaw ni Amihan noon ay halos malunod sa dagundong ng hangin at sa ingay ng nagbabagsakang mga puno. Naalala ni Pilar ang sarili niya, basang-basa at puno ng takot, pilit na inaabot ang kanyang mga anak habang ang tubig ay mabilis na tumataas hanggang sa kanilang dibdib. Ngunit may isang mas matinding lamig na nanunuot sa kanyang puso noon, ang lamig ng pagsisisi. Ang kanyang asawang si Dalisay ay lading nagtatanim ng duda sa kanyang isipan. Sinasabing si Amihan ay hindi niya tunay na dugo dahil sa labis nitong ganda at kaibahan ng ugali. Dahil sa takot sa asawa at sa maling akala, naging malamig si Pilar kay Amihan. Hindi niya ito niyayakap ng madalas. Hindi niya ito binibigyan ng pinakamalaking piraso ng isda sa hapagkainan. At sa gabing iyon ng trahediya, habang ang isang malaking troso ay mabilis na tinatangay ng agos patungo sa kinaroroonan ni Nestor at Gemma, si Amihan ang gumawa ng isang desisyong hindi kayang gawin ng isang matanda. Sa isang malakas na tulak, ipinatong ni Amihan ang 2 maliliit niyang kapatid sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy na lumulutang. Inilalayo sila sa landas ng kamatayan. Ngunit sa pagliligtas niya sa kanila, ang sarili niyang katawan ang naging panangga. Ang troso ay tumama sa maliit na likod ni Amihan. Walang sigaw na narinig si Pilar. Ang tanging nakita niya ay ang mga mata ni Amihan, ang mga matang puno ng pag-ibig at pagpapatawad.
bago ito dahan-dahang nilamon ng itim na tubig ng ilog. Amihan! Ang huling sigaw ni Pilar sa kanyang gunita ay nahaluan ng tunog ng pagkabasag ng salamin sa kasalukuyan. Nabalik lamang ang diwa ni Aling Pilar nang marinig niya ang malakas na pagmumura ng mga lalaki sa labas ng kanilang bahay. Isang bato ang ibinato sa bintana, nagdulot ng pagkabasag ng kapis at pagpasok ng malamig na hangin. Si Nestor ay nakasubsub na sa sahig. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel dahil sa takot. Si Gemma naman ay nakakapit sa braso ng kapatid. Tila nakalimutan na ang kasakimang ipinakita kanina. "Nay, tulungan mo kami! May mga baril sila!" Ang pabulong na pagsusumamang ni Nestor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat pantig. Tumingin si Aling Pilar sa kanyang mga anak. Sa kanyang paningin, hindi na niya nakikita ang mga matatanda at makasariling tao sa kanyang harap. Nakikita niya ang 2 batang iniligtas ni Amihan mula sa kamatayan. Ang lupang ipinaglalaban niya ay hindi lamang lupa. Ito ang altar kung saan ibinuhos ang dugo ni Amihan upang mabuhay ang mga kapatid, na ngayon ay handa siyang itapon para sa pera. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang likod na dati ay tila laging nakayuko sa bigat ng mundo ay biglang tumuwid. May isang uri ng lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lakas na nagmumula sa 3 dekada ng pagtitiis at pagtatago ng katotohanan. Manatili kayo rito. Huwag kayong lalabas. Ang utos ni Pilar sa mga anak. Ang kanyang boses ay kasing tatag ng mga ugat ng puno ng mangga sa gitna ng bukid. Lumakad si Pilar patungo sa pinto. Bit-bit ang kanyang munting lampara. Ngunit bago niya mahawakan ang seradura, napansin niya ang isang anino sa labas ng labasag na bintana. Isang figura ang nakatayo sa ilalim ng ulan, hindi gumagalaw, tila isang bantay na nagmamasid mula sa kadiliman. Hindi ito isa sa mga naniningil ng utang. Ang figurang iyon ay may dalang pamilyar na pakiramdam na nagpabigat sa hininga ni Pilar. Sino ang nanunood sa kanila sa gitna ng bagyo? At ano ang kinalaman ng aninong iyon sa lihim na pilit ning ibinabaon sa ilalim ng lupang kinatitirikan nila? Ibigay mo na ang titulo, matanda, bago ko tuluyang gawing sementeryo ang bakuran mo. Hindi kami nagpunta rito para makinig sa mga dasal mo. Pera o lupa, pumili ka. Ang boses ni Donato, ang leader ng mga naniningil ng utang, ay tila isang malat at nakakang-ilang tunog ng bakal na kinakaladkad sa semento. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang sapatos na puno ng putik ay walang habas na nag-iwan ng dumi sa sahig na pinaghirapang pakinisin ni Aling Pilar. Ang malamig na hangin mula sa nabasag na bintana ay nagdala ng amoy ng alak at usok ng sigarilyo mula sa mga tauhan ni Donato na nakatayo sa labas, naghihintay ng utos. Si Donato ay hindi lamang isang simpleng naniningil ng utang. Siya ang pinuno ng isang sindikato na matagal nang nagpapahiram ng pera sa mga desperadong nagpupunta sa Maynila. Isang papel ang marahas niyang inilapag sa ibabaw ng hapagkainan, eksakto sa ibabaw ng paboritong potholder na itinapon ni Gemma kanina. 5 milyon ang utang na magaling mong anak sa pasugalan. Ang sabi ni Donato, habang nakang-isi, ang kanyang mga mata ay naglilibot sa kabuuan ng maliit na bahay ng may matinding pandidiri. At dahil wala siyang pambayad, kukunin ko ang bukid na ito bilang kabayaran. May dala akong deed of sale. Isang pirma mo lang, malilinis ang pangalan ni Nestor. Pero kapag nagmatigas ka, sisiguraduhin kong hindi na makikita ng anak mo ang sikat ng araw bukas. Gumapang si Nestor mula sa madilim na sulok ng silid at mahigpit na yumakap sa mga tuhod ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. "Nay, parang awa mo na. Pirmahan mo na." "Papatayin nila ako, Nay. Ayoko pang mamatay. Ibigay mo na sa kanila ang bukid. Tutal, wala naman na tayong mapapala dyan." Tumingin si Aling Pilar sa kanyang anak. Walang salita ang makapaglalarawan sa bigat ng kanyang dibdib. Ang batang iniligtas ni Amihan, kapalit ng sariling buhay nito, ay nakaluhod na yon sa kanyang harapan,
handang ipagbili ang mismong lupang naging saksi sa sakripisyong iyon para lamang iligtas ang sarili mula sa isang kasalanang siya mismo ang gumawa. Samantala, naglakad si Donato patungo sa nabasag na bintana at tinignan ang malawak na palayan na hinahampas ng malakas na ulan. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila nagkukuwenta ng kikitain. Pangit ang hugis ng lupang ito, puro putik at damo. Pero pwede na itong tayuan ng warehouse para sa mga gamit ko. Ang mayabang na pahayag ni Donato habang itinuturo ang gitna ng bukid. Kaso, sagabal ang malaking puno ng manggang iyon sa gitna. Bukas na bukas din, bago dumating ang mga backhoe, magpapadala ako ng mga tao para putulin at hukayin ang buong ugat ng punong yan. Kailangang patag na patag ang buong bukid. Ang mga salitang putulin at hukayin ay tila mga punyal na sabay-sabay na isinaksak sa kaluluwa ni Aling Pilar. Ang puno ng mga ay hindi lamang basta puno. Ito ang eksaktong lugar kung saan niya palihim na inilibing ang mga lumang gamit at ang tanging liham ni Amihan. Ito ang nagsisilbing lapida at kaluluwa ng kanyang panganay. Ang paglapastangan sa puno ay paglapastangan sa alaala ng batang nagbuwis ng buhay para sa kanila. Biglang magbago ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Ang takot sa mga mata ni Aling Pilar ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagliliyab na apoy na matagal na niyang ibinoon. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay biglang tumigas. Hindi siya nagdalawang isip. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng pinto at hinablot ang lumang itak na ginagamit niya sa pagputol ng mga sanga ng kahoy. Napasinghap si Gemma sa gulat habang napaatras si Nestor nang makita ang talim ng bakal na kumislap sa liwanag ng kidlat. Kahit si Donato ay bahagyang nagulat sa biglaang pagbabago ng anyo ng matanda. Subukan ninyong hawakan kahit isang dahon ng punong iyan. Ang boses ni Aling Pilar ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang inang nagbabangon mula sa hukay ng pagtitiis, isang boses na nagdadala ng pot ng 3 dekadang pananahimik. Itinaas niya ang itak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Donato. Lulunukin ko ang lahat ng pang-aalipusta ninyo sa akin. Ngunit bago nyo lapastanganin ang lupang iyan, dadaan muna kayo sa bangkay ko. Ang katahimikan ay bumalot sa buong sala. Tanging ang malakas na buhos ng ulan sa labas ang naririnig. Sa sandaling iyon, ang labanan ay hindi na tungkol sa pera o utang. Ito ay labanan na ng ina na handang pumatay at mamatay para protektahan ang kaisa-isang patunay ng kanyang pagmamahal at pagsisisi. Ngunit habang nakatayo si Aling Pilar na tila isang estatwa ng tapang, isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang dibdib, na tila isang mainit na plansa na idinikit sa kanyang puso. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, at ang itak na mahigpit niyang hawak ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga kamay. Ang pagbagsak ni Aling Pilar sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa loob ng munting bahay. Ang kanyang katawan na pinatigas ng ilang dekadang pagtitiis ay biglang nawalan ng lakas. Tila isang lumang puno na sa wakas ay sumuko sa hagupit ng bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat. Pilit na inaaninag ang liwanag ng kidlat na paminsan-minsan ay sumisilip sa nabasag na bintana. Ngunit ang paningin niya ay unti-unting nilalamon ng isang makapal at malamig na ulap. Narinig niya ang nagkukumahog na mga hakbang. Ang amoy ng sariwang dugo at putik mula sa mga sapatos ng tauhan ni Donato ay humalo sa amoy ng lumang kahoy ng sahig. Naramdaman ni Pilar ang mabibigat na yabag na lumalapit sa kanya. Hindi upang tulungan siya, kundi upang umiwas, na madamay sa inaakalang malapit ng mamatay. Wala kaming kinalaman dyan. Inatake siya bago pa man kami may gawin. Ang boses ni Donato ay puno ng paghuhugas kamay. Ang kaninang kayabangan ay mabilis na napalitan ng pagnanasang tumakas. Ang tunog ng mabilis nilang pagbaba sa hagdanan at ang pag-arangkada ng kanilang sasakyan ay nagsilbing hudyat ng kanilang pag-alis
iniiwan ang pamilya Dalisay sa gitna ng sarili nilang trahedya. Sa loob ng silid, isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Naramdaman ni Aling Pilar ang malamig na kamay ni Luningning na humahaplos sa kanyang noo. Ang mga luha ng bunso ay bumabagsak ng mainit sa kanyang pisini. Nay! Nay, gumising ka! Nestor, Gemma, tumulong kayo! Dalhin natin siya sa ospital! Ang boses ni Luningning ay basag na basag, puno ng matinding takot na mawala ng ina. Ngunit ang diwa ni Pilar, bagamat ng hihina, ay malinaw na nakakarinig sa usapan ng dalawa pa niyang anak. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, hindi lamang dahil sa pisikal na sakit mula sa atake sa puso, kundi sa mas matinding sakit na dulot ng mga salitang nagmumula sa mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Wala tayong pera, Luningning. Paano natin babayaran ng ospital? At saka tignan mo nga, baka hindi na rin naman siya umabot. Ang boses ni Gemma ay malamig at nagkukuwenta, walang bahid ng pag-aalala ng isang anak. Tila, isa siyang estrangero na nagdedesisyon kung sulit pa bang kumpunihin ang isang sirang kasangkapan. Tama si Gemma. Ang sunod na narinig ni Pilar ay ang boses ni Nestor. Ang batang datay ipinagpapatay niya ng lamok at hinahaplos upang makatulog. Kahit isugod natin siya sa ospital, ang laking gastos pa niyan. Baka naman pahinga lang ang kailangan ni nanay. Saka, kapag nawala na si nanay ngayon, hindi na natin kailangan ng pirma niya para sa titulo. Sa atin na mapupunta ang lahat. Mababayaran ko pa ang mga naniningil sa akin. Ang bawat kataga ay tila mga kalawang na pako, may isa-isang ibinabaon sa puso ni Aling Pilar. Ang matinding kirot sa kanyang dibdib ay pansamantalang natabunan ng isang mas malalim at hindi magamot na sugat sa kaluluwa. Sila ang mga anak niya. Sila ang mga bungang itinanim niya ng may pagmamahal at inaruga ng pawis at luha. Ngunit ngayon, pinag-uusapan nila ang kanyang kamatayan ng may ganid at pag-asa. Hinihintay nilang tumigil ang kanyang hininga upang tuluyan na nilang maangkin ang lupa. At kasama na roon ang pilit na ibinaon at kinalimutang alaala ni Amihan. Mga hayop kayo! Nanay natin siya! Narinig ni Pilar ang matunog na paglapat ng palad ni Luningning sa pisngi ni Nestor. Ang sampal na yon ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Naramdaman ni Pilar ang mabilis na pagpulupot ng mga braso ni Luningning sa kanyang balikat. Sinusubukan siyang buhatin ng mag-isa. Kung ayaw ninyong tumulong, ako ang magdadala sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang maitayo ni Luningning ang ina, isang malakas at umuugong na tunog ang narinig nila mula sa labas. Ito ay isang tunog na nagpapanginig sa lupa. Isang malalim, paos, at mechanical na atungal na mas nakakatakot kaysa sa kulog. Ang ingay ng bakal na nagkikiskisan ay sumabay sa bawat buhos ng ulan. Dumilat si Aling Pilar. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ngunit pilit niyang tiningnan ang labas ng bintana. Ang mga ilaw na kulay dilaw, nakakasilaw at malalaki, ay unti-unting lumitaw sa gitna ng kadiliman. Isang malaking bulto ng kulay dilaw na makina ang gumagapang patungo sa kanilang bukid. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Luningning. Ang kanyang atensyon ay pansamantalang nakuha ng nagbabantang presensya sa labas. Pinauna na ni Donato ang mga bako. Pabulong na sagot ni Nestor. Ang kanyang mata ay nanlaki sa pinaghalong pakot at pag-asa. Bukas na bukas daw ay dapat patag na ang buong palayan. Sisimula na nilang linisin ang gilid ngayong gabi. Ang salitang backhoe ay naging isang pampagising kay Aling Pilar. Ang kanyang paghinga na kanina'y halos mawala ay biglang bumilis. Ang kanyang katawan na kanina'y parang paralitikado ay biglang nakahanap ng kakaibang lakas. Sa gitna ng dilim at ng walang awang ulan, ang makina ay dire-diretsong tumutungo sa direksyon ng puno ng mangga, ang mismong pusod ng lahat ng kanyang itinatago. Pinilit ni Aling Pilar na isalig ang kanyang kamay sa sahig at unti-unting bumangon. Iniwan ang lahat ng tinitiis na sakit para sa huling laban ng kanyang buhay. Kung kailangan niyang isuko ang kanyang hininga,
Hindi yon mangyayari habang pinapanood niyang binubura ng bakal ang huling bakas ng anak na nagbuwis ng buhay para sa kanila. Ang malamig na hanging dala ng bagyo ay patuloy na sumasalpok sa dingding ng bahay. Ngunit para kay Aling Pilar, ang mas matinding lamig ay nagmumula sa katotohanang hinahayaan ng sarili niyang mga anak na yurakan ang kanilang kasaysayan. Pilit siyang bumangon mula sa sahid na kahoy. Ang bawat galaw ay may kasamang matinding kirot sa dibdib. Tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga baga. "Nay, huwag na kayong tumayo! Mamamatay kayo niyan!" Umiiyak na pakiusap ni Luningning habang pilit na inaalalayan ng ina. Ang mga luha ng bunsong anak ay humahalo sa pawis at luhang dumadaloy sa mukha ni Pilar. Ngunit hindi nakikinig si Aling Pilar. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa labas ng bintana, doon sa malalaking dilaw na ilaw ng backhoe na tila mga mata ng halimaw na handang lumamon sa kanyang bukid. Nakikita niya kung paano marahas na binubungkal ng malaking braso ng makina ang basang lupa sa gilid ng palayan. Ang bawat pagguha nito ng putik ay tila paghugot sa kanyang sariling laman. "Hayaan mo siya, Luningning. Baka mabaril pa tayo kapag lumabas tayo. Wala na tayong magagawa. Pag-aari na ni Donato ang lupa bukas," bulyaw ni Nestor. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa pag-aalala sa ina, kundi sa takot para sa sariling kaligtasan. Pilit niyang hinila si Luningning palayo kay Pilar. "Gemma, isara mo ang pinto." Ngunit bago pa man maisara ni Gemma ang pinto, buong lakas na tinabig ni Aling Pilar ang kamay ng kanyang anak na babae. Ang lakas na iyon ay hindi nagmumula sa isang matandang may sakit, kundi mula sa isang inang handang ibigay ang huling patak ng kanyang dugo. Lumabas si Aling Pilar sa gitna ng unos. Ang malakas na ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis na duster. Ang lamig nito ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Ang putik sa bakuran ay mabilis na yumakap sa kanyang mga paa na walang sapin. Bawat hakbang niya ay tila isang pakikipaglaban sa kalikasan at sa tadhana. Nadapa siya. Subsob ang mukha sa malamig at malagkit na putik. Naramdaman niya ang alat ng lupa sa kanyang labi, ang parehong lupa na nagbigay sa kanila ng pagkain, ang parehong lupa na sumipsip sa huling hininga ni amihan. Nagpupumigla si Luningning mula kay Nestor at tumakbo palabas upang tulungan ang ina. Ngunit hindi hinintay ni Pilar ang tulon. Gamit ang kanyang mga sugatang kamay, gumapang siya at muling tumayo. Ang kanyang buhok na puti ay nakadikit sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa di kalayuan, ang nagaangel na makina ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa gitna ng palayan, patungo sa malaking puno ng mangga. Ang braso ng backhoe ay nagsimulang tumaas. Handang ibaon ang matatalim na ngipin nito sa lupa para bunutin ang mga ugat ng puno. Ang bawat pag-ikot ng makina ay nagbubuga ng itim na usok na humahalo sa ulap. Tila sinusubok ang takpan ang kasalan ng gagawin. Nang makita ito, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa ni Aling Pilar ang umalingaw-ngaw sa gitna ng bagyo. Hindi ito sigaw ng takot, kundi sigaw ng isang tigreng pilit na prinoprotektahan ang kanyang kuting. Tumakbo si Pilar at tumayo sa mismong harapan ng higanting makina. Ang maliit at matandang figura niya ay tila isang langgam sa harap ng dambuhalang bakal. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, pilit na hinaharangan ang daan. Ang malalakas na ilaw ng backhoe ay direktang tumama sa kanyang mukha. Nakakasilaw, ngunit hindi siya kumurap. Sa loob ng operator's cabin, nagulat ang tauhan ni Donato nang makita ang matanda. Pilit niyang binusinahan si Pilar, ang matinis na tunog ay nakakabingi. Ngunit nanatiling nakatayo ang matanda. Ang ulan ay patuloy sa paghampas sa kanya, ngunit tila naging bato ang kanyang mga paa. "Umalis ka dyan, matanda! Masasagasaan ka!" Sigaw ng operator habang pilit na inilalabas ang ulo sa bintana ng makina. Ngunit hindi gumalaw si Aling Pilar. Tumingala siya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan.
Kung gusto ninyong sirain ang punong ito, kailangan niyo muna akong patayin. Ang sigaw niya, bagamat nilulunod ng tunog ng makina at ng ulan, ay sapat na upang maramdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Nakatayo lang sina Nestor at Gemma sa beranda ng bahay. Nakatingin ng may takot at hindi makapaniwala. Ang inang inakala nilang mahina at madaling mamanipula ay nagpapakita ng katapangan na wala ni isa sa kanila ang nagtataglay. Ang operator ng makina, dahil sa takot na makapatay at dahil na rin sa panggigipit ni Donato na tapusin ang trabaho, ay gumawa ng isang maling desisyon. Imbes na itigil ang makina, sinubukan niyang ipihit ang malaking braso ng backhoe sa gilid upang iwasan si Pilar at ituloy ang paghukay malapit sa puno. Bumaba ang malaking braso ng bakal. Ibinabaon nito ang mga ngipin sa basang lupa, malapit sa ugat ng puno ng mangga. Ang lupa ay nagkagutay-gutay. Ngunit sa paghila ng makina sa putik, isang matigas na bagay ang sumabit sa mga ngipin nito. Isang tunog ng nabasag na kahoy ang narinig sa gitna ng ulan. Kakaiba sa tunog ng naputol na ugat. Napatigil ang lahat. Maging ang operator ay pinatay ang makina. Si Aling Pilar, na kanina'y puno ng tapang, ay biglang nanigas. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at siya'y napaluhod sa putikan. Sa gitna ng butas na ginawa ng makina, sa ilalim ng liwanag ng kidlat at ng ilaw ng backhoe, unti-unting lumitaw ang isang lumang baul na kahoy. Ang takip nito ay nabasag dahil sa pagkakahila ng makina at mula sa loob, dahan-dahang inilabas ng ulan ang mga lihim na 3 dekada ng nakabaon. Ang oras ng pananahimik ay tuluyan ng natapos. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila naging isang tahimik na saksi sa unti-unting paglalahad ng nakaraan. Ang gambuhalang makina ay nanatiling tahimik. Ang operator nito ay nakatingin lamang mula sa itaas, hindi maintindihan ang biglaang paghinto ng matandang babaeng kanina'y handang magpakamatay sa harap ng bakal. Si Aling Pilar ay nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay nakadikit sa basang lupa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nabasag na lumang baul na ngayon ay bahagyang nakalitaw sa hukay. Ang tubig ulan ay nagsimulang pumasok sa loob nito. Dahan-dahang inanod ang ilang piraso ng putik na nakadikit sa mga gamit sa loob. Hindi na napigilan ni Luningning ang sarili. Tumakbo siya sa gitna ng ulan, iniwan ang mga nakatatandang kapatid sa beranda at lumuhod sa tabi ng kanyang ina. "Nay, ano yan? Anong nasa loob niyan?" Tanong niya habang pilit na pinapayungan ang baul gamit ang sariling katawan upang hindi tuluyang masira ng tubig ang mga nasa loob. Wala sa sariling dahan-dahang iniabot ni Aling Pilar ang kanyang kamay. Nanginginig ang bawat daliri niya nang hawakan niya ang isang maliit na piraso ng tela na lumabas mula sa siwang ng nabasag na kahoy. Hinila niya ito ng marahan. Isa itong lumang damit, isang puting bestida na may maliliit na burdang bulaklak na dilaw, na ngayon ay nabahiran na ng kulay kape ng putik at panahon. Ang bestidang iyon ang suot ni amihan noong araw bago ang malaking baha. Nang makita ang damit, isang hitpi ang nakawala sa lalamunan ni Pilar. Isang tunog na napakapait na tila nagmula sa kailaliman ng isang pusong nawalan. Ibinulsa niya ang damit sa kanyang dibdib. Niyakap ito ng mahigpit na parang yakap-yakap niya ang isang buhay na bata. Samantala, nakuha ng atensyon ni Nestor at Gemma ang eksena sa gitna ng bukid. Ang takot na kanina ay bumabalot sa kanila dahil sa mga tauhan ni Donato ay unti-unting napalitan ng labis na kuryosidad. Tumakbo rin sila palapit sa hukay. Ang kanilang mga sapatos na mamahalin ay walang pakialam na ibinaon sa putik. "Ano yan? Ginto ba yan?" Ang agad na tanong ni Gemma. Ang kasakiman ay muling nagliwanag sa kanyang mga mata. Pilit niyang inabot ang baul, ngunit hinawi siya ni Luningning. "Huwag mong hawakan!" sigaw ni Luningning. Napansin ang kakaibang bigat ng emosyon na bumabalot sa kanilang ina. Si Nestor, na hindi nakinig, ay buong lakas na hinila ang natitirang bahagi ng takeb ng baul. Nabasag ito ng tuluyan.
Inaasahan niyang makakita ng mga alahas, lumang pera, o kahit anong kayamanan na itinago ng kanilang yumaong ama. Ngunit ang bumungad sa kanila ay malayo sa inaasahan ng isang sakim na isip. Sa loob ng baul ay may mga lumang kuwaderno na ang mga pahina ay naninilaw na. May mga medalyang kalawangin na may nakaukit na pinakamahusay sa klase. May mga basag na krayola, isang lumang manika na gawa sa basahan, at sa pinakailalim ay isang makapal na balot ng plastik na tila pinrotektahan ng husto mula sa tubig at lupa. Nawala ng interes si Gemma at napaatras. Basura. Puro basura lang pala ang itinatago ng matandang yan. Ngunit hindi basura ang tingin dito ni Nestor. Ang kanyang mata ay natuon sa isang bagay na pamilyar sa kanya. Kinuha niya ang isa sa mga kuwaderno. Sa pabalat nito, pilit niyang binasa ang kupas na pangalan na nakasulat gamit ang asul na ballpen. Ang mga letra ay maayos at maganda ang pagkakagawa. Amihan Dalisay, basa ni Nestor ng malakas. Kumunot ang kanyang noo. Sino si Amihan? Natigilan si Luningning. Ito ang eksaktong pangalan na nakita niya sa likod ng lumang litrato na natagpuan niya sa aparador. Tumingin siya kay Aling Pilar, hinihintay ang kasagutan, ngunit patuloy lamang sa pag-iyak ang ina. Yakap-yakap ang maliit na damit. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Luningning ang makapal na plastik mula sa ilalim ng baul. Maingat niya itong binuksan. Sa loob nito ay may mga lumang resibo. Isang birth certificate na may malaking mansa sa gilid at isang tupi-tuping papel na tila isang liham. Binuklat ni Luningning ang birth certificate. Ang pangalan ng mga magulang ay malinaw na nakasulat. Ama, Rodrigo Dalisay. Ina, Pilar Dalisay. At ang petsa ng kapanganakan ay nagpapakita na ang batang ito ay mas matanda kay Nestor ng 7 taon. May kapatid tayo? Ang boses ni Luningning ay nanginghinig. Hindi makapaniwala. Tumingin siya sa kanyang mga kuya at ate. Maging sina Nestor at Gemma ay natigilan. Ang galit at kasakiman sa kanilang muka ay napalitan ng labis na kalituhan. Bakit hindi namin alam ito, Nay? Nasaan siya? Huminga ng malalim si Aling Pilar. Ang ulan ay unti-unting humina, naging isang pinong ambon na lamang. Tila binibigyan ng pagkakataon ang katotohanan na marinig ng malinaw. Dahan-dahang tumingin si Pilar sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, pot, at isang matinding pangungulila. Wala na siya. Ang sagot ni Pilar. Ang boses niya ay malamig at tahimik, mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Kinuha siya ng ilog. Kinuha siya para mabuhay kayo. Nagkatinginan sina Nestor at Gemma. Wala silang naalala. Sa kanilang isipan, sila lamang ang magkakapatid. Ang tanging naalala ni Nestor sa malaking baha noong bata pa siya ay ang malakas na pag-agos ng tubig at ang pagkagising niya sa isang evacuation center, ligtas at mainit. Wala siyang naalalang sinumang nagbuwis ng buhay para sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Nay? Wala kaming kapatid na ganyan ang pangalan. Nag-iimbento ka na naman para lang may dahilan kang huwag ibentang lupa? Ang pilit na pagtanggi ni Nestor. Pilit tinataboy ang kaba sa kanyang dibdib. Binitiwa ni Luningning ang birth certificate at kinuha ang tupi-tuping liham na nasa loob ng plastik. Ang papel ay may mga bakas ng lumang mansa ng dugo at putik, tila isinulat ng isang taong nasa bingit ng pang-anib o iniligtas mula rito. Ang petsa sa itaas ay pamilyar. Ito ang petsa bago mangyari ang malaking trahedya. Dahan-dahang ibinuka ni Luningning ang liham. Ang unang linya ay nakasulat sa maganda, ngunit nanginginig na sulat kamay ng isang bata. Mahal kong nanay, kung sakaling hindi na tayo magkita pagkatapos ng bagyong ito. Ang boses ni Luningning ay naputol. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat ay hindi nagmumula sa utang o lupa, kundi sa isang lihim na tuluyan ng nahukay
at handang magbago sa buhay ng pamilya Dalisay. Ang malamlam na liwanag na nagmumula sa mga poste ng kuryente sa malayo ay sapat na upang mabasa ni Luningning ang bawat letrang nakasulat sa lumang papel. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa panginginig, hindi dahil sa malamig na ambon na bumabalot sa kanilang mga katawan, kundi dahil sa bigat ng mga salitang tila mga kaluluwang humihingi ng katarungan mula sa nakaraan. Nakatayo sina Nestor at Gemma sa likuran niya. Ang kanilang mga mata ay nakapako rin sa papel. Pilit na inuunawa ang isang katotohanang pilit nilang itinatanggi. Sa ibaba, si Aling Pilar ay nanatiling nakayakap sa maliit na damit, nakapikit, at pilit na ibinabalik sa kanyang gunita ang mukha ng anak na hindi man lang niya nabigyan ng sapat na pagmamahal. Binasa ni Luningning ng malakas ang liham. Bawat salita ay tila isang patak ng asido na dahan-dahang tumutunaw sa balat ng kanilang kasakiman. Mahal kong nanay, kung sakaling hindi na tayo magkita pagkatapos ng bagyong ito, gusto ko lang pang malaman niyo na hindi po ako galit. Alam ko po na mas mahal ni tatay sina Nestor at Gemma. Alam ko po na nagdududa siya kung anak niya talaga ako dahil iba ang kulay ng balat ko. Narinig ko po kayong nag-aaway noon. Pero Nay, huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko po kung bakit hindi niyo ako mayakap ng mahigpit tuwing nandyan si tatay. Ginagawa niya lang po iyon para hindi siya magalit at para hindi tayo palayasin sa bahay. Pangako ko po, Nay. Kahit ano ang mangyari, aalagaan ko ang mga kapatid ko. Hindi ko po hahayaang masaktan sila. Sila po ang kayamanan natin. Kung kailangan pong may maiwan sa atin sa bagyo, ako na lang po. Para hindi na kayo mahirapan ni tatay sa pagpapakain sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Patawad po kung naging pabigat ako. Nagmamahal, Amihan. Ang boses ni Luningning ay tuluyang nabasag sa huling salita. Ang papel ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa putikan. Ngunit walang nagtangkang pulutin ito. Ang liham na iyon ay hindi lamang isang pamamaalam. Ito ay isang resibo ng sakripisyo, isang patunay ng kawalang malay na binayaran ng buhay para sa kaligtasan ng iba. Si Nestor ay napaluhod, ang kanyang mga tuhod ay mabilis na bumigay. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng galit at kayabangan, ngayon ay nanlalaki sa matinding pagkakonsensya. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang isang imaheng matagal na niyang ibinoon sa kanyang limot. Isang pares ng maliliit na kamay na pilit siyang itinutulak pataas sa isang lumulutang na kahoy, habang ang may-ari ng mga kamay na yon ay dahan-dahang lumulubog sa maitim at malamig na tubig. Ang mukha na nakangiti kahit hirap na hirap, ang boses na sumisigaw ng, "Kumapit ka, Nestor! Huwag kang bibitiw!" "Hindi!" Pabulong na ungol ni Nestor habang sinasabunutan ang sarili. "Amihan, siya ang nagtulak sa atin, Gemma. Siya ang nagpatong sa atin sa lamesa bago siya anurin ng kahoy. Hindi tayo iniligtas ni tatay. Si Amihan ang nagligtas sa atin." Si Gemma, na kanina'y tinawag na basura ang mga gamit sa baul, ay biglang napasandal sa malamig na bakal ng backhoe. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, pilit na pinipigilan ang isang malakas na hikbi. Ang lahat ng karanyaan at pagmamayabang na dala niya mula sa Maynila ay biglang nawala ng halaga. Siya na nakasuot ng mga mamahaling alahas ay nabubuhay lamang dahil sa isang batang babaeng nakasuot ng basahang bestida, isang batang itinuring niyang multo at walang pangalan sa loob ng 30 taon. Tumayo si Aling Pilar. Ang ulan ay tuluyan ng tumigil. Ang matanda ay naglakad patungo kay Nestor. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Sa halip, hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang kalungkutang mas malalim pa sa pinakamalalim na hukay sa bukid na ito. 30 taon, Nestor. Ang boses ni Pilar ay tila isang malamig na hangin sa disyerto. 30 taon kong tinanim ang mga palay na ito ng mag-isa, hindi para yumaman tayo, kundi para mabayaran ko ang kasalanan ko kay Amihan. Dahil bawat butil ng bigas na kinain ninyo,
Bawat sentimong ginamit ninyo sa pag-aaral, yon ang buhay na hindi niya nakuha. Ito ang kanyang sementeryo, at kayo ang kanyang iniligtas. Itinuro ni Pilar ang hukay na ginawa ng backhoe. Kaya sabihin mo sa akin na yon, Nestor, Gemma, ilang milyon ba ang katumbas ng buhay ng kapatid nyo? Magkano ninyo gustong ibenta ang dugong dumanak sa lupang ito para makapaglaro ka sa kasino, Nestor? Magkano, Gemma, para makabili ka ng bagong sapatos na gagamitin mo para tapakan ang alaala niya? Walang nakasagot sa dalawa. Ang tanging naririnig sa bukid ay ang malalakas na hikbi ni Nestor at Gemma, mga hikbing nagmumula sa isang pagising na huli na. Ang kanilang kasakiman ay tila isang salamin na nabasag sa kanilang harapan. Ipinapakita ang kanilang tunay na anyo, mga halimaw na nakikinabang sa sakripisyo ng isang anghel. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, isang marahas na pag-ubo ang nagmula sa direksyon ng kalsada. Si Donato, na hindi pa pala tuluyang umaalis, ay naglakad pabalik sa palayan, kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Hawak niya ang isang malaking itak at may masamang ngiti sa labi. Ang drama naman ng pamilyang ito, ang nakakainsultong pahayag ni Donato habang papalapit. Tiningnan niya ang baul at ang mga umiiyak na magkakapatid. Nakakatuwa ang kwento ng kapatid niyo, Aling Pilar. Pero wala akong pakialam sa mga multo. Ang kailangan ko ay ang lupa ko. Ngayon, dahil buhay ka pa pala at mukhang hindi ka pa mamamatay, pirmahan mo na ang papel na ito bago ko tuluyang patayin ang mga anak mo at itabid dyan sa baul. Tumayo si Nestor at hinarap si Donato. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong tuklas na tapang na pinalakas ng matinding pagkakonsensya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilabas ng isa sa mga tauhan ni Donato ang isang baril at itinutok ito ng diretso sa ulo ng ina nilang si Aling Pilar. Ang gabi ay hindi pa tapos maningil ng utang, at ang tadhana ay naghihintay kung sino ang susunod na magiging biktima ng lupang ito. Ang malamig na dulo ng bakal ay walang awang nakadiin sa sentido ni Aling Pilar. Ang matinding bigat ng baril ay sapat na upang ipaalala kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit sa halip na manginig at magmakaawa, tulad ng inaasahan ng tauhan ni Donato, nanatiling kalmado ang matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa taong may hawak ng armas, kundi kay Nestor, ang anak na naging dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. Pirma, ang malamig na utos ni Donato. Iniabot ang isang gusot na papel at bolpen sa harap mismo ng mukha ni Aling Pilar. Isang kumpas lang ng kamay mo, matanda. Kung hindi, isusunod ko ang utak mo sa mga alaalang pilit mong hinuhukay. Sa sandaling iyon, ang hangin sa bukid ay tila huminto sa pag-ihip. Ang mga kuliglig ay natahimik. Nakatingin lamang si Luningning at Gemma, parehong paralisado sa takot. Ngunit sa kailaliman ng kaduwagan ni Nestor, isang kakaibang apoy ang biglang nag-alab. Ang mga salita sa liham ni Amihan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pangako ko po, Nay, kahit ano ang mangyari, aalagaan ko ang mga kapatid ko. Iniligtas siya ni Amihan kapalit ng sariling buhay. At ngayon, ipagpapalit pa niya ang buhay ng kanyang ina para lang mailigtas ang kanyang sarili mula sa mga utang sa sugal? Tumayo si Nestor. Ang kanyang mga paa na kanina'y nakabaon sa putik ng kahihiyan ay biglang humakbang ng may determinasyon. Walang anumang pag-aalinlangan, mabilis siyang pumagitna at buong lakas na itinulak ang braso ng tauhan ni Donato na may hawak ng baril. "Huwag mong sasaktan ang nanay ko!" ang sigaw ni Nestor. Ang kanyang boses ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib, puno ng matinding galit at pagsisisi. Hinarang niya ang kanyang sariling katawan upang maging kalasag ni Aling Pilar. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng sindikato. "Ako ang may utang sa inyo. Ako ang isinama nyo sa pasugalan. Ako ang patayin ninyo. Pero huwag ninyong idadamay ang pamilya ko." Isang mapaklang halahak ang pinakawala ni Donato. Tila siya
nanonood ng isang murang dulaan sa entablado. Ikinampay niya ang kanyang kamay, senyales sa kanyang mga tauhan na huwag munang ituloy ang pamamaril. Nakakabilib ang tapang mo ngayon, Nestor. Pero ang tapang ay hindi tinatanggap sa bangko. Ang mapang-asar na sabi ni Donato habang dahan-dahang lumalapit. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako kung sino ang mamatay sa inyo? Ang kailangan ko ay ang titulo ng lupang ito. Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo, ikaw ang pumilit sa kanya na pumirma. Hindi niya pipirmahan yan, sagot ni Nestor habang pilit na inaalalayan patayo si Aling Pilar. At hindi ko na ibebenta ang lupa. Magbabayad ako, Donato. Babayaran ko ang lahat ng utang ko kahit habang buhay akong magtrabaho. Pero hindi niyo kukunin ang huling hantungan ng kapatid ko. Babayaran? Tila naasar si Donato. Inilabas niya ang sariling baril mula sa kanyang likuran at itinutok ito ng diretso sa dibdib ni Nestor. Wala kang trabaho, Nestor. Wala kang pera, wala kang kwentang tao. Paano mo ako babayaran? Bago pa man makasagot si Nestor, isang marahas na kaluskos ang narinig mula sa gilid. Lumapit si Gemma. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang kanyang mamahaling gintong kwintas. Isinunod niya ang kanyang relong diamante, ang mga singsing na nagkakahalaga ng daan-daang libo, at ang kanyang mga hikaw. Ang mga alahas na ito ang kanyang sandata upang ipagmalaki sa Maynila na siya ay mayaman at hindi galing sa mahirap na probinsya. Sa isang mabilis na galaw, inihagis ni Gemma ang lahat ng kanyang alahas sa paanan ni Donato. Ang mga kumikinang na ginto ay mabilis na nabahira ng putik ng palayan. "Kunin mo yan!" Umiiyak na sigaw ni Gemma. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pagbaba ng sariling pride. "Ibebenta ko ang sasakyan ko. Ibebenta ko ang kondo ko sa Maynila. Ibibigay ko sa inyo lahat ng bank accounts ko. Mabayaran nang ang utang ng kapatid ko. Parang awa nyo na, umalis na kayo rito. Iiwan ninyo ng tahimik ang nanay ko." Tiningnan ni Donato ang mga alahas sa putik at pagkatapos ay tiningnan niya si Gemma ng may matinding pandidiri. Gamit ang dulo ng kanyang sapatos, walang awang sinipa ni Donato ang mga alahas palayo. "Kulang yan sa 5 milyon, Miss Gemma," ang nakakagigil na sagot ni Donato. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Hinarap niya ang kanyang mga tauhan. "Kunin niyo ang matanda. Pilitin niyong ipadiin ang thumb mark niya sa papel. At kapag nanlaban ng mga anak, barilin niyo sa tuhod." Mabilis na umatake ang 2 tauhan. Hinablot ng isa ang buhok ni Aling Pilar habang pilit na kinukuha ang kanyang kamay. Hindi na nakapagpigil si Nestor. Dumamba siya patungo sa lalaking nanakit sa kanyang ina. Isang matinding pambubuno ang naganap sa gitna ng maputik na bukid. Nagpagulong-gulong sina Nestor at ang tauhan ni Donato. Ang kanilang mga kamao ay walang habas na tumatama sa muka at sikmura ng isa't isa. Ang dating duwag na anak ay nagmistulang isang mabangis na hayop na ipinagtatanggol ang kanyang teritoryo. Tumakbo rin si Luningning at Gemma upang tulungan ang kanilang ina. Pilit na kinakalmot at kinakagat ang braso ng isa pang tauhan upang mabitawan si Aling Pilar. Sa gitna ng kaguluhan, nawala ang kontrol ng lahat. Ang putik, ang pawis, at ang mga luha ay naghalo sa isang labanang walang inuurungan. Ngunit si Donato, na nakatayo lamang at pinapanood ang kaguluhan ng may pagkasuklam, ay nagtaas ng kanyang baril. Ikinasa niya ito ng buong lamig, nakatutok ng diretsyo sa nag-aaway na bulto sa gitna ng dilim. Ang kanyang pasensya ay umabot na sa hangganan. Sa isang iglap, isang nakakabinging putok ng baril ang yumanig sa buong palayan. Ang liwanag mula sa nguso ng baril ay sumilaw sa dilim, kasunod ang pagkalat ng masangsang na amoy ng pulbura sa hangin. Ang lahat ng pagpupumiglas ay biglang tumigil. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat. Tila hinihigop nito ang lahat ng hininga sa paligid. At mula sa pagkakayakap ng mga anino, isang katawan ang dahan-dahang bumagsak
at napasubsob sa malamig na putik ng bukid. Ang nakakabinging alingaw ng baril ay tila humigop sa lahat ng hangin sa paligid. Sa loob ng ilang segundo, tumigil ang pagpatak ng ulan at ang pag-ikot ng mundo. Ang masangsang na amoy ng pulbura ay mabilis na humalo sa amoy ng basang lupa. Sa gitna ng dilim na pinupunit ng liwanag ng kidlat, isang mabigat na bulto ang dahan-dahang bumigay at napasubsob sa maputik na palayan. Hindi si Aling Pilar ang bumagsak. Mula sa pagkakapikit, iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang eksenang habambuhay na mag-iwan ng peklat sa kanyang kaluluwa. Si Nestor, ang anak na kanina lamang ay handang ipagbili ang kanyang alaala, ay nakaluhod sa harapan niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kanang balikat, kung saan mabilis na umaagos ang isang mainit at mapulang likido, humahalo sa itim na putik ng bukid. Sinalo ni Nestor ang balang inilaan para sa kanyang ina, isang nakakabaliw na tili ang pinakawala ni Gemma. Tumakbo siya at walang pag-aalinlangang ibinaon ang sariling mga tuhod sa putik upang saluhin ang bumabagsak na kapatid. Si Luningning ay napahagulgol habang nakahawak sa dugo ang damit ni Nestor. Napanganga si Donato. Ang kanyang layunin ay manakot, hindi pumatay. Sa mundo ng mga sindikato, ang pagpatay ng isang inosenteng sibilyan sa gitna ng bukas na lugar ay isang mabilis na tiket papunta sa bilibid. Bago pa man siya makapagbigay ng panibagong utos sa kanyang mga tauhan, isang matalim na liwanag na nagkukulay pula at asul ang mabilis na gumuhit mula sa kalsada. Kasunod nito ay ang malakas at nagbababalang alulong ng sirena ng pulisya na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sa unahan ng mga pulis, bitbit ang isang lumang payong at basang-basa sa ulan ay si Tia Belen. Siya ang palihim na tumawag ng tulong nang marinig niya ang komosyon mula sa kanyang bahay. "Tumakas na tayo! Bilis!" ang natatarantang utos ni Donato habang patakbong bumalik sa kanilang sasakyan. Iniwan nila ang malaking makina na patuloy na umaandar sa gitna ng bukid, isang piping saksi sa trahedyang ginawa ng kasakiman. Mabilis na naglaho ang sasakyan ng sindikato sa dilim, kasabay ng pagdating ng mga otoridad at ng ambulansya. Ngunit para kay Aling Pilar, ang pagtakas ng mga kriminal ay walang halaga. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang anak. Nanginginig siyang gumapang palapit kay Nestor. Hinawakan niya ang mukha ng anak. Pinupunasan ang putik na nakadikit sa pisngi nito gamit ang sariling mga kamay na basang-basa rin ng dugo. "Nestor, anak ko, bakit mo ginawa iyon?" Ang boses ni Aling Pilar ay basag, isang hagulgol na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng isang ina. Nawala ang lahat ng galit at pagkabiko. Ang tanging naroon ay ang dalisay at walang hanggang pag-ibig na kayang magpatawad ng kahit anong kasalanan. Pilit na idinilat ni Nestor ang kanyang mga mata. Puti na ang kanyang mga labi at ang bawat paghinga niya ay may kasamang matinding kirot. Pilit niyang inabot ang kamay ng ina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa magaspang na palad ni Aling Pilar. "Nay, patawad po." Ang boses ni Nestor ay halos isang bulong na lamang na tinatangay ng hangin. "Ngayon ko lang po naintindihan. Naintindihan ko na kung bakit iniligtas ako ni Amihan. Dahil mahal niya kami. Tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Nay, nabayaran ko na ba ang utang ko sa inyo?" "Wala kang utang sa akin, anak. Buhay ka. Iyon ang mahalaga. Huwag kang magsalita ng ganyan. Parang awa mo na." Umiiyak na sagot ni Aling Pilar habang idinidiin ang kanyang damit sa sugat ni Nestor upang pigilan ang pag-agos ng dugo. Ang mga sumunod na tagpo ay tila isang mabilis na panaginip. Binuhat si Nestor ng mga tauhan ng ambulansya. Ang ingay ng mga radyo ng pulis, ang pagtatanom ng mga otoridad kay Gemma, at ang malamig na hangin ng madaling araw ay naging isang magulong alon ng kaganapan. Ngunit hindi binitawan ni Aling Pilar ang kamay ni Nestor
hanggang sa makarating sila sa maliwanag at malamig na pasilyo ng ospital sa bayan. Orasan lumipas na tila mga taon, nakaupo si Aling Pilar sa isang bangko sa labas ng emergency room. Ang kanyang puting duster ay nababalot pa rin ng natuyong dugo at putik. Ngunit wala siyang pakialam sa lamig o sa dumi. Sina Gemma at Luningning ay nakayakap sa isa't isa. Patuloy ang pag-agos ng mga luha habang naghihintay ng balita. Nang bumukas ang mabigat na pinto ng operating room, lumabas ang isang doktor. Ang kanyang muka ay seryoso, bakas ang matinding pagod. Mabilis na napatayo ang mag-iina. "Dok, kumusta po ang kapatid ko? Mabubuhay po ba siya?" Ang nag-aalalang tanong ni Gemma, halos lumuhod sa harap ng doktor. Huminga ng malalim ang manggagamot. Naihiwalay na namin ang bala mula sa kanyang balikat. Ngunit dahil napunit ang isang malaking ugat, nawalan siya ng napakaraming dugo. Siya ay may type A, B-negative na dugo, isang uri na napakabihira. Dahil sa bagyo, naubusan ang blood bank namin ng ganitong uri. Kailangan namin ng donor ngayon din, kung hindi kakayanin ng katawan niya ang susunod na oras. Nagkatingginan sina Gemma at Luningning. Pareho silang type O, sumunod sa dugo ng kanilang yumaong ama. Hindi sila maaaring magbigay. Isang matinding desperasyon ang muling bumalot sa kanila. Dahan-dahang humakbang pasulong si Aling Pilar. Ang kanyang pagtayo ay tuwid, walang bahid ng pag-aalinlangan. "Dugo ko," ang matatag na pahayag ng matanda. "Pareho kami ng tipo ng dugo. Kunin ninyo ang lahat ng kailangan ninyo. Limasin ninyo ang dugo ko kung iyon ang magbabalik sa buhay ng anak ko." Tiningnan ng doktor ang matanda mula ulo hanggang paa. "Aling Pilar, batid ko po ang inyong kondisyon sa puso. Base sa huling record ninyo noong nakaraang buwan, napakahina ng pagtibok ng inyong puso. Ang pagkuha ng ganitong karaming dugo mula sa inyo ay isang direktang banta sa inyong buhay. Baka hindi ninyo ito makayanan. Baka kayo ang mamatay." Napasinghap sina Gemma at Luningning. "Nay, wag! Hindi pwede!" Pakiusap ni Luningning habang pilit na niyayakap ang ina. Ngunit dahan-dahang hinawi ni Aling Pilar ang kamay ng kanyang mga anak. Isang payapa at malungkot na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa doktor, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng tapang na tanging isang ina lamang ang nakakaunawa. "3 dekada na akong patay sa loob, doktor," ang sagot ni Aling Pilar. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. "Kung ang natitirang buhay sa mga ugat ko ang magtutuloy ng hininga niya, gawin niyo na. Mas pipiliin kong umuwing karga sa kabaong kaysa umuwing dala ang malamig na bangkay ng aking anak." Bago pa man makasagot ang doktor o makapigil ang mga anak, isang nurse ang nagmamadaling lumabas mula sa emergency room. Ang muka ay balot ng matinding pagkabigla. May hawak siyang kapel na naglalaman ng inisyal na pagsusuri sa dugo ni Nestor. "Doktor?" Ang nanginghinig na tawag ng nurse sabay abot ng papel. "Kailangan niyo po itong makita agad. May kakaiba po sa blood profile ng pasyente na hindi tumutugma sa inaasahan nating linya ng dugo." Ang puting liwanag ng fluorescent lamp sa itaas ng ospital ay tila mas lalong nagpatingkad sa pamumutla ni Aling Pilar. Ang papel na hawak ng doktor ay tila isang bagong sumpa na inilabas mula sa hukay ng nakaraan. Mabilis na binasa ng doktor ang nakasulat. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong bago siya dahan-dahang tumingin sa mag-iina. "Aling Pilar," panimula ng doktor. Ang boses ay maingat at naghahanap ng tamang mga salita. "Ang test ng dugo ng anak ninyong si Nestor ay nagpapakita na siya ay hindi lamang AB negative. Mayroon siyang isang bihirang marker sa kanyang dugo na karaniwang namamana lamang kung ang magkabilang magulang ay mayroon din ito. Sa madaling salita, imposibleng manggaling ang dugo ni Nestor mula sa inyo o mula sa asawa ninyong si Dalisay, batay sa lumang records niya dito sa ospital." Ang katahimikan sa pasilyo ay tila naging isang malaking bato na dumagan sa balikat ng lahat. Sina Gemma at Luningning ay nagkatinginan.
Ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Ano pong ibig ninyong sabihin, Dok? Ang nanginginig na tanong ni Gemma. Sinasabi niyo po ba na hindi namin tunay na kapatid si Nestor? Huminga ng malalim ang doktor. Iyon ang sinasabi ng agham. Kailangan nating makahanap ng blood donor na may eksaktong match niya sa labas ng inyong pamilya. Kundi, hindi na niya aabutin ng pagsikat ng araw. Ngunit sa halip na magulat o magwala, dahan-dahang napapikit si Aling Pilar. Ang matinding lihim na 3 dekada niyang ibinaon sa ilalim ng puno ng mangga ay hindi lang pala tungkol kay Amihan. Mayroon pang isang katotohanan na pilit niyang pinagtakpan upang protektahan ang pamilyang inakala niyang buo. Hindi ko siya tunay na anak. Ang boses ni Aling Pilar ay parang basag na salamin na bumagsak sa sahig. Mahina, ngunit nag-iiwan ng matalas na sugat. Nagulat ang 2 anak na babae. Lumapit si Luningning sa ina at hinawakan ang malamig na balikat nito. Nay, ano pong sinasabi niyo? Bakit na yun niyo lang sinabi ito? Idinilat ni Aling Pilar ang kanyang mga mata na ngayon ay punong-puno ng luha. Nung ipanganak si Amihan, nag-aaway na kami ng tatay ninyo. Laging wala sa bahay si Dalisay. Isang gabi, may iniwan siyang isang sanggol na lalaki sa labas ng ating pintuan. Sanggol yon galing sa ibang babae. Isang babaeng namatay sa panganganak. Sinabi ni Dalisay na kung hindi ko aalagaan ang bata, papalalayasin niya ako at si Amihan. Napahagulgol si Gemma, hindi makapaniwala na ang kapatid na naging kasabot niya sa pagpapahirap sa ina ay hindi pala nila kadugo at produkto pa ng panluloko ng kanilang ama. Kaya ko sinasabi na hindi dugo ang basihan ng pagiging pamilya. Pagpapatuloy ni Aling Pilar, ang kanyang boses ay unti-unting nakakakuha ng lakas mula sa katotohanan. Tinanggap ko si Nestor. Pinalaki ko siyang parang sarili kong laman. At noong gabing bumaha, nung iniligtas siya ni Amihan, pinili ni Amihan na mabuhay ang isang batang hindi niya kadugo dahil para sa kanya, kapatid pa rin niya ito. Kaya kung akala ninyo ay susukuan ko siya ngayon dahil hindi ko siya sariling dugo, nagkakamali kayo. Tumingin si Pilar ng diretso sa doktor. May paraan ba para malinis ang dugo ko? O may gamot na pwedeng ihalo para maging katugma niya? Hindi ako aalis dito nang hindi binibigay ang pwede kong ibigay. Ang doktor ay umiling ng may paghanga at awa. Masyadong mapanganib para sa inyo, ngunit susubukan naming makipag-ugnayan sa Red Cross sa Maynila. Ang problema ay ang oras. Ang bagyo ay sumira ng mga pangunahing tulay papunta rito. Sa gitna ng desperasyon, isang pamilyar at matapang na boses ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Huwag na kayong tumawag sa Maynila. Kunin ninyo ang dugo ko. Napalingon silang lahat. Nakatayo doon si Tija Belen. Hawak pa rin ang kanyang basang payong. Kasama niya ang isang lalaking nasa edad 40, ang kanyang pamangkin mula sa kabilang bayan na ngayon ay tahimik na nakasunod sa kanya. Tija Belen, bulong ni Aling Pilar, hindi makapaniwala sa presensya ng matandang kaibigan. Pilar, matagal ko nang alam. Nakangiting sabi ni Tia Belen habang dahan-dahang lumalapit. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang kaibigan. Nung araw na iwan ni Dalisay ang batang yan sa pinto ninyo, nakita ko siya. Alam ko ang katotohanan, at alam ko rin na ang pamangkin kong ito ay may parehong sakit sa dugo, na gaya ng kapatid ng babaeng kinasama ni Dalisay. Pareho sila ng tipo. Itinuro ni Tia Belen ang lalaking kasama niya. Tumango ang lalaki sa doktor at agad na inakay papasok sa laboratorio upang simulan ang pagsusuri at proseso ng pagkuha ng dugo. Ang bigat na kanina panakadagan sa dibdib ni Aling Pilar ay unti-unting gumaan. Si Nestor ay may pag-asa pa. Ngunit sa paglutang ng lahat ng mga lihim na ito, ang katotohanan tungkol kay Amihan at ang tunay na pagkatao ni Nestor, isang bagong realidad ang kailangan nilang harapin bilang isang pamilya. Isang nurse ang lumapit kay Aling Pilar at maingat na ipinasok ang matanda sa isang bakanting silid
upang makapagpahinga at masuri ang kanyang puso pagkatapos ng matinding pag-atake. Habang nakahiga si Pilar, pumasok sina Gemma at Luningning. Lumapit si Gemma at umupo sa gilid ng kama ng ina. Ang babaeng dati ay puno ng kayabangan, ngayon ay mukhang isang batang nawawala, puno ng pagsisisi at kahihiyan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng ina at inilapat ito sa kanyang basang pisini. Nay, ang sama-sama ko. Ang paghagulgol ni Gemma ay walang patid. Tila inilalabas ang lahat ng duming naipon sa kanyang kaluluwa sa loob ng maraming taon. Ipinagpalit ko ang pagmamahal mo para sa mga walang kwentang bagay. Pinagtawanan ko ang probinsya. Pinagtawanan ko ang bukid na nagpakain sa akin. Patawarin mo ako, Ne. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng kasalanan ko. Hinaplos ni Aling Pilar ang buhok ni Gemma. Isang marahang pag-alo na pamilyar sa magkapatid. Gemma, hindi pera ang kabayaran ng pagpapatawad, ang malumanay na sagot ni Aling Pilar. Ang tanging hinihingi ko ay matutunan ninyong pahalagahan ang bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos para mabuhay kayo ng maayos. Ang lupang iyon ang puso ng pamilya natin. Ngunit habang umiiyak si Gemma sa piling ng ina, narinig ni Luningning ang tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Nestor na nasa loob ng bag na nakuha nila mula sa ambulansya. Kinuha niya ito at tiningnan ng screen. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Luningning's eyes widened in horror habang binabasa ang text message. Ang mensahe ay naglalaman ng isang nakakakilabot na babala. Huwag kayong magsaya na nakaligtas ang kapatid nyo. Babalikan namin ang lupa bago mag-umaga at susunugin namin ang lahat ng natitira, kasama ang puno. Donato. Ang gabi ng paghuhukay ng lihim ay tapos na, ngunit ang tunay na laban para sa pangako sa lupa ay magsisimula pa lamang. Ang malamig na liwanag ng cellphone ay tila isang bagong kidlat na tumama sa kamay ni Luningning. Ang mga salitang nabuo mula sa mensahe ni Donato ay nagdulot ng matinding pang-inginig sa kanyang buong katawan. Hindi pa man natutuyo ang dugo ni Nestor at hindi pa man tuluyang naghihilom ang puso ng kanilang ina, heto na naman ang kasamaan na nagbabantang burahin ang huling alaala ni Amihan. Ano iyan, Luningning? Napansin ni Gemma ang pamumutla ng nakababatang kapatid. Mabilis niyang hinablot ang telepono at binasa ang mensahe. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha ng pagsisisi, ay biglang nanlaki sa takot. Si Aling Pilar, na nakahiga sa kama at pilit na pinapakalma ang sariling puso, ay nakaramdam ng biglaang pagbabago sa hangin. May problema ba, mga anak? Ang nanginghinig na tanong ng matanda. Pilit na inaan-inag ang reaksyon ng dalawa. Wala po, Nay. Mabilis na pagsisinungaling ni Gemma. Pilit na kinokontrol ang kaba sa kanyang boses. May nag-text lang na kaibigan ni Nestor. Nagtatanong kung kamusta na siya. Magpahinga na po kayo. Tumingin si Gemma kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay naguutos ng pananahimik. Hinalikan niya sa noo ang kanyang ina at dahan-dahang hinila si Luningning palabas ng silid patungo sa tahimik na pasilyo ng ospital. Nang makasiguro silang malayo na sa pandinig ng ina, hindi na napigilan ni Luningning ang kanyang pangamba. Ate, anong gagawin natin? Susunugin daw nila ang bukid. Ang puno ng mangga, ang mga gamit ni Amihan, lahat ng iyon ay mawawala. Huminga ng malalim si Gemma. Ang babaeng palaging nakasuot ng mamahaling damit at nagtatago sa likod ng kayabangan ay unti-unting namamatay. At sa lugar nito ay isinisilang ang isang kapatid na natutong lumaban para sa tama. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na kanina ay may mga gintong singsing na ibinato sa putik, na yon ay puno ng dumi at tuyong dugo. Luningning, makinig ka sa akin. Ang boses ni Gemma ay puno ng determinasyon na hindi pa narinig ni Luningning kailanman. Bantayan mo si nanay at si Nestor dito. Huwag na huwag mong sasabihin kay nanay ang text na ito. Baka tuluyan ang bumigay ang puso niya. Saan ka pupunta, ate?
Nanginginig na tanong ni Luningning habang mahigpit na nakahawak sa braso ng kapatid. Babalik ako sa bukid, matatag na sagot ni Gemma. 30 taon, Luningning. 30 taon kung itinuring na basura ang lugar na yon. 30 taon kung hindi pinahalagahan ang buhay na ibinigay ni Amihan sa atin. Hindi ko hahayaang sa ikalawang pagkakataon ay isang kriminal ang umagaw sa mga natitira nating alaala. Kailangan kong iligtas ang puno. Pero ate, may mga baril sila. Papatayin ka nila. Umiiyak na pagpigil ni Luningning. Niyakap ni Gemma ang nakababatang kapatid ng napakahigpit. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Luningning ang tunay na init ng pagmamahal ng kanyang ate. Kung kinakailangan, ako naman ang magbubuwis ng buhay ngayon. Para kay nanay, para kay Nestor, at para kay Amihan. Ipaalam mo agad sa mga pulis ang text na ito at papuntahin mo sila sa bukid. Bago pa man makasagot si Luningning, mabilis na tumakbo si Gemma palabas ng ospital. Ang madaling araw ay pilit na nilalabanan ang kadiliman. Ngunit ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila nagbabala sa nakaambang panganib. Nakahanap si Gemma ng isang lumang tricycle sa labas at pinilit ang graber na ihatid siya pabalik sa kanilang baryo. Nag-alok ng malaking halaga gamit ang kanyang credit card kahit alam niyang walang makina para doon, basta't maiuwi lang siya. Habang umaandar ang tricycle sa malubak at madilim na kalsada, sari-saring emosyon ang naglalaban sa dibdib ni Gemma. Ang takot na mamatay ay nandoon, ngunit mas naging hibabaw ang takot na mabuhay ng may habambuhay na pagsisisi. Inaalala niya ang mga huling salita ni Donato, ang tunog ng baril, at ang bumagsak na katawan ng kapatid niyang si Nestor. Kung iniligtas siya ni Amihan mula sa baha noon, ililigtas naman niya ang alaala ni Amihan mula sa apoy ngayon. Nang makarating siya sa bukana ng kanilang baryo, malayo pa lang ay nakita na niya ang nakakatakot na liwanag. Hindi ito liwanag ng paparating na araw. Ito ay ang nagliliyab na kulay kahel at pula na sumasayaw sa gitna ng kadiliman. Tumalon si Gemma mula sa tricycle at mabilis na tumakbo patungo sa kanilang bahay. Ang kanyang mga paa ay muling bumaon sa putik na kanina lamang ay nagtangkang lumamon sa kanyang kapatid. Habang papalapit siya, ang usok ay nagsimulang pumasok sa kanyang mga mata at baga, nagdadala ng masangsang na amoy ng nasusunog na kahoy at damo. 2 tauhan ni Donato ang nakatayo malapit sa bukid. May hawak na mga galon ng gasolina. Inumpisahan na nilang buhusan ang gilid ng palayan at ang apoy ay mabilis na gumagapang patungo sa gitna. Patungo sa puno ng mangga. Si Donato mismo ay nakatayo malapit sa nabasag na baul ni Amihan. May hawak na nagliliyab na sulo. Hoy! Mga demonyo kayo! Itigil nyo yan! Sigaw ni Gemma mula sa itaas ng baga ng kanyang lalamunan. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa ingay ng apoy. Napalingon si Donato at ang kanyang mga tauhan. Isang nakakapanuyang ngiti ang gumuhit sa mukha ng leader ng sindikato. Akalain mo nga naman, ang reyna ng Maynila ay bumalik sa putikan. Nasaan na ang tapang ng nanay at kapatid mo? Akala ko ba matatapang kayo? Hindi sumagot si Gemma. Ang paningin niya ay nakapako sa nagliliyab na sulo na hawak ni Donato, na ilang hakbang na lamang ang layo sa puno ng mangga at sa mga nakakalat na gamit mula sa baul ni Amihan. Kung gusto mo ng pera, ibibigay ko lahat. Kasuhan niyo na ako. Kunin niyo na lahat ng yaman ko. Pero huwag niyong idamay ang lugar na ito. Pakiusap ni Gemma, unti-unting nauubusan ng hininga dahil sa makapal na usok. Huli na ang pagmamakaawa mo, Gemma. Ang malamig na sagot ni Donato. Itinaas niya ang sulo, inihahanda upang ihagis ito mismo sa ugat ng puno na basang-basa na ng gasolina. Ito ang napapala ng mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Gemma patungo sa apoy. Hindi niya inalintana ang init na nagsimulang humaplos sa kanyang balat o ang panganib na mabaril ng mga tauhan ni Donato. Ang tanging layunin niya
ay pigilan ang sulo na umabot sa puno. Bumagsak si Gemma at mahigpit na niyakap ang mga hita ni Donato. Pilit na binubuwal ang lalaki. Dahil sa biglaang pag-atake, nawala ng balanse si Donato at nabitawan ang sulo. Ang nagliliyab na kahoy ay nahulog at gumulong, ngunit hindi papunta sa puno, kundi sa direksyon ng nagkalat na gasolina, malapit sa mismong kinatatayuan ni Donato at ng kanyang mga tauhan. Isang malaking pagsabog ng apoy ang naganap sa gilid ng bukid. Ang liwanag nito ay sapat na upang ipakita ang isang panibagong sakripisyo na magpapabago sa lahat, habang ang mga sirena ng pulisya na tinawag ni Luningning ay nagsimulang marinig mula sa di kalayuan. Ang matinding init mula sa biglaang pagsabog ng apoy ay tila isang malupit na halik na dumampi sa balat ni Gemma. Ang liwanag ng nagnangalit na kahel at pulang apoy ay pumatay sa kadiliman ng madaling araw, lumilika ng mga aninong mabilis na nagsasayawan sa putikan. Sa gitna ng usok at ng nakakapanghinang init, naramdaman ni Gemma ang pagtalsik ng kanyang katawan palayo kay Donato. Ang kanyang mga damit ay bahagyang nadarang sa apoy, ngunit ang lamig ng putik na kanyang binagsakan ay nagsilbing tagapagligtas. Isang matinis at paulit-ulit na tunog ng sirena ang mabilis na lumalakas mula sa direksyon ng kalsada. Ang asul at pulang liwanag ng mga sasakyan ng pulisya ay tila mga bituin ng pag-asa na bumababa sa gitna ng impyerno. Si Donato, na kanina ay mayabang at nakakatakot, ngayon ay mistulang isang basang sisiw na natataranta. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na nagpulasan patungo sa kakahuyan. Iniiwan ang kanilang leader sa gitna ng nagbabagang palayan. Pilit na tumayo si Donato. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng uling at takot. Ngunit bago pa man siya makahakbang, ang mga tauhan ng awtoridad ay mabilis na nakapaligid sa kanya. Ang tunog ng mga bakal na panyas na idinidikit sa kanyang mga pulso ay tila isang musika ng katarungan sa pandinig ni Gemma. Huli ka na, Donato. Ang boses ni Luningning ay narinig ni Gemma mula sa di kalayuan. Tumakbo ang bunso patungo sa kanyang ate. Walang pakialam kung ang bukid ay puno pa ng usok at apoy. Nang marating ni Luningning ang kinaroroonan ni Gemma, agad siyang lumuhod at niyakap ang kapatid. Ate! Ate, salamat sa Diyos! Ligtas ka! Ang paghagulgol ni Luningning ay humalo sa tunog ng pagtila ng ulan. Tumingin si Gemma sa puno ng mangga. Bagamat may ilang sanga na bahagyang nasunog at ang paligid nito ay puno ng itim na abo, ang matatanda at malalakas na ugat nito ay nanatiling nakabaon ng malalim sa lupa. Ang puno ay nakatayo pa rin, matatag at hindi nagapi. Tila ang espiritu ni Amihan ay nanatiling nakabantay doon upang protektahan ang kanilang pamilya. Ang puno, ang nanhihinang bulong ni Gemma, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa pagod at usok. Ligtas ang puno, Luningning! Lumipas ang ilang oras at ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumilip sa mga ulap, nagdadala ng isang bagong pag-asa sa Nueva Ecija. Sa loob ng ospital, ang katahimikan ay puno ng kapayapaan na matagal nang hindi nararanasan ng pamilya Dalisay. Si Nestor ay nagising na mula sa operasyon. Bagamat maputla pa rin at hirap na gumalaw, ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ng liwanag ng isang taong binigyan ng ikalawang pagkakataon. Nakaupo si Aling Pilar sa gilid ng kanyang kama. Mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sa kabilang banda ay nakaupo sina Gemma at Luningning. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng pagkapagod, ngunit may mga niting puno ng pag-ibig. Nay, ang mahinang tawag ni Nestor. Ang kanyang boses ay tila isang munting huni sa tahimik na silid. Nandito pa po ba tayo? Oo anak, nandito tayo. Sama-sama tayong muli. Ang sagot ni Aling Pilar. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang noo ng kanyang anak. Pumasok ang nurse at inihayag na si Nestor ay nasa ligtas na kondisyon, salamat sa dugong ibinigay ng pamangkin ni Tija Belen. Ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Nestor ay hindi naging hadlang. Sa halip, ito ang naging dahilan upang mas lalong maging matibay ang kanilang ugnayan. Hindi na sila magkakapatid dahil sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig at sakripisyo
na mas matimbang kaysa sa kahit anong lihim. Lumapit si Gemma kay Nestor at yumuko upang halikan ng noo ng kapatid. Patawarin mo ako, Nestor. Masyado akong naging makasarili. Mula ngayon, hindi na tayo babalik sa dating tayo. Aalagaan natin si nanay. Aalagaan natin ang bukid. Nabuo ng ilabas ni Aling Pilar mula sa kanyang bulsa ang maliit at puting bestida ni Amihan. Bagamat may dumi pa rin ito ay tuyo na at malinis sa paningin ng pamilya. Ipinatong ni Pilar ang damit sa gitna ng kanilang magkakadikit na mga kamay. Ang bawat isa sa kanila ay humawak sa tela, tila isang tahimik na panata na hinding-hindi na muling mabubura ang alaala ng kanilang panganay na kapatid. Ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Donato at sa kanyang sindikato ay mabilis na kumalat sa bayan. Ang mga utang ni Nestor ay idineklarang void dahil sa ilegal na paraan ng pagpapautang at sa ginawang pananakit ni Donato. Ang hustisya na tila kay tagal na itago ay tuluyan ng nakuha. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, isang nurse ang kumatok sa pinto at may iniabot na isang lumang sobre kay Aling Pilar. Aling Pilar, nakuha po ito ng mga pulis sa tabi ng puno ng mangga bago ito tuluyang nadamay sa apoy. Mukhang bahagi ito ng baul na nahukay. Dahan-dahang binuksan ni Aling Pilar ang sobre. Sa loob ay may isang piraso ng papel na hindi pa nila nakikita. Hindi ito sulat ni Amihan, kundi isang sulat mula sa kanilang yumaong ama, si Rodrigo Dalisay, na isinulat bago ito pumanaw. Nang basahin ni Pilar ang unang talata, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang huling twist ang iniwan ng tadhana na hinding-hindi nila inaasahan. Isang lihim na magpapabago sa tingin nila sa kanilang ama at sa buong kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang lihim na ito ay tila isang bagong cliffhanger na naghihintay sa kanilang lahat sa gitna ng kanilang pagsisikap na maghilom. Dahan-dahang binuklat ni Aling Pilar ang huling liham ni Rodrigo. Ang papel ay lumana, may mga mansa ng luha na natuyo na sa paglipas ng panahon. Ngunit ang bawat salita ay tila sariwa pang isinisigaw ng isang kaluluwang matagal nang nagdurusa sa kabilang buhay. Pilar, mahal kong asawa. Ang panimula ng liham, ang sulat ay magaspang at madiin. Alam ko ang iniisip mo. Alam ko na naniniwala kang nagduda ako kay Amihan hanggang sa huli. Pero ang totoo, Pilar, ang sarili ko, ang kinamumuhian ko. Nakita ko ang lahat nung gabing yon. Nakita ko kung paano itinulak ni Amihan ang lamesa para iligtas ang mga kapatid niya. Duwag ako, Pilar. Natakot akong lumusong sa baha, kaya hinayaan ko ang isang bata na gawin ang trabahong dapat ay para sa akin. Ang galit at duda na ipinakita ko kay Amihan ay paraan ko lang para itago ang matinding kahihiyan sa sarili ko. Patawarin mo ako kung naging malupit ako sa kanya at sa inyo. Huwag mong ibebenta ang lupa, Pilar. Yan lang ang tanging paraan ko para humingi ng tawad sa kanya. Yan ang kanyang dambana. Nabitawan ni Aling Pilar ang liham. Ang huling pader ng pait sa kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang asawa niyang inakala niyang walang puso ay biktima rin pala ng sariling multo at pagsisisi. Sa sandaling yon, ang lahat ng galit, sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, at sa kanyang sarili, ay inanod ng isang malakas na agos ng pagpapatawad. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Nueva Ecija ay muling nababalot ng kulay ginto. Ang mga palay ay hinog na, nakayuko sa bigat ng kanilang mga butil, tila nagbibigay-pugay sa lupang nag-aruga sa kanila. Ang amoy ng tuyong dayami at sariwang hangin ay nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga sa Maynila. Sa gitna ng bukid, kung saan dati ay may isang malaking hukay, ngayon ay nakatayo ang isang maliit, ngunit napakagandang kapilya na gawa sa puting bato at kahoy. Sa loob nito, maayon na nakalagay ang baul ni Amihan at sa itaas ay isang munting altar na may larawan ng isang batang babaeng nakangiti. Ang puno ng mangga sa gilid ay muling naging luntian.
Ang mga nasunog na sanga ay tinabasan at pinalitan ng mga bagong usbong na dahon. Si Nestor, na ngayon ay ganap ng magaling mula sa kanyang sugat, ay abala sa pag-aani kasama ang ilang mga tauhan. Wala na sa kanyang mga mata ang kislap ng kasakiman. Napalitan ito ng tatag ng isang lalaking natutong magtrabaho gamit ang sariling mga kamay. Si Gemma naman ay hindi na nakasuot ng mamahaling alahas. Naka-short at t-shirt lamang siya. Ang kanyang buhok ay nakapusod, habang tinutulungan ang mga magsasaka sa pagbibilad ng palay. Ang kanyang kondo at sasakyan sa Maynila ay naibenta na upang bayaran ang lahat ng utang. At ang natira ay ginamit niya upang magtayo ng isang munting kooperatiba para sa mga magsasaka sa kanilang baryo. "Nay, kain na po tayo!" sigaw ni Luningning mula sa ilalim ng puno ng mangga. Inihahanda niya ang isang malaking hapag na puno ng pagkain, kaning lamig, pritong isda, at ang paboritong adobo ni Aling Pilar. Dahan-dahang naglakad si Aling Pilar patungo sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat. Ang bawat tapak niya sa lupa ay may kasamang pasasalamat. Naupo siya sa gitna ni Nestor at Gemma habang si Luningning ay masayang nagsasali ng tubig sa kanilang mga baso. "Nay, tignan niyo po ang mga palay natin," sabi ni Nestor habang nakatingin sa malawak na lupain. Sabi ng mga kapitbahay, ito raw ang pinakamagandang ani sa buong Nueva Ecija ngayong taon. Numiti si Aling Pilar. Dahil ang lupang ito ay hindi na dinidilig ng luha ng hinanakit, Nestor. Dinidilig na ito ng pagmamahal ninyong magkakapatid. Isang malakas na hangin ang dumaan, pinalipad ang ilang hibla ng puting buhok ni Pilar. Ang mga palay ay sabay-sabay na sumayaw, lumilikha ng isang tunog na tila isang marahang palakpakan. Sa sandaling iyon, tila nakita ni Pilar ang isang anino sa gilid ng puno ng mangga. Isang batang babae na nakasuot ng puting bestida nakangiti sa kanila, bago dahan-dahang naglaho sa liwanag ng araw. Hindi nag-iwan ng kayamanan si Aling Pilar sa kanyang mga anak sa parang inaasahan nila. Ngunit iniwan niya ang isang bagay na mas mahalaga sa ginto. Ang kakayahang humingi ng tawad, ang lakas na magpatawad, at ang katotohanang ang tunay na tahanan ay hindi gusali, kundi ang mga pusong handang magsakripisyo para sa isa't isa. Ang dambana sa gitna ng bukid ay mananatili doon. Hindi lamang bilang alaala ni Amihan, kundi bilang isang paalala na sa bawat paglubog ng araw at pagdating ng bagyo, laging may pag-asang naghihintay sa muling pagsikat ng umaga sa lupang pinang-akuan ng pag-ibig.